Nagsimula sa pagiging kampante at kawalan ng pag-iingat. Sinundan ng mga baboy na may paghihina, lagnat at aborsyon. Sa isang iglap, ang pinaghirapan mong ipundar na backyard farm ay maglalaho na parang bula dahil sa ASF na dulot ng kawalan ng biosecurity. Ang ASF o African Swine Fever ay isang malubhang sakit sa mga baboy galing sa isang virus. Bagamat hindi ito nakakaapekto sa mga tao, ang sakit na ito ay may kakayahang limasin ang lahat ng baboy na meron sa isang farm. Sa kasalukuyan, mayroong worldwide spread ang ASF na nakakaapekto sa produksyon ng karne ng baboy at sa ekonomiya. Dahil dito, patuloy na nagtataas ang presyo ng karne dahil sa mababang supply at mataas na demand. Ayon sa Department of Agriculture, 6,000 barangay sa Pilipinas ang apektado ng ASF at tinatalang 5 milyong baboy na ang namatay dahil dito. Sanhi ng 200 bilyon na pagkalugi sa industriya ng pagbababoy. Ano ba ang mga sintomas na naidudulot ng ASF na dapat nating bantayan? Ang mga senyales tulad ng pamumula ng tenga o ilong, sipon at pagmumuta, panghihina, mataas na temperatura o lagnat, kawalan ng gana sa pagkain, pagsusuka, pagtatae, pag-ubo ng mga baboy, o hirap sa paghinga, aborsyon ng mga buntis na baboy at ang biglaang pagkamatay ay maaaring dahil sa African Swine Fever. Nakakahawa ba ang African Swine Fever? Oo, sobrang nakakahawa ito. Maaaring kumalat ang ASF sa pamamagitan ng direktang ugnayan sa mga baboy na may ASF o sa kanilang body fluids tulad ng dugo o laway at pati na rin sa kanilang dumi. Pwede din itong kumalat kung mayroong mga kontaminadong gamit sa farm, mga damit, sapatos o bota na hindi napalitan bago pumasok sa babuyan, mga sasakyan na nanggaling sa farm na may ASF at mga feeds na naglalaman ng karne ng baboy na apektado ng ASF. Sa gayon, dapat tayong kumilos upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na ito. Mahalagang maging mapagmatsyag sa mga senyales na ito upang maagapan kaagad ang pagkalat ng ASF. Bukod sa mga baboy na nagpapakita ng sintomas, nakukumpirma ang pagkakaroon ng ASF sa pamamagitan ng PCR sa mga laboratorio. Kung makumpirma man ang pagkakaroon ng ASF sa farm, dapat itong iulat sa lokal na otoridad at siguraduhin na hindi ito kakalat o makalabas ng farm dahil layunin natin pigilan ng lalong pagkalat ng sakit na ito. Sa ngayon, wala pang gamot para sa ASF. Ang tanging magagawa natin ukol dito ay pigilan at ikontrol ang pagkalat ng sakit. Masakit man sa kalooban, dapat makipag-ugnayan sa ating mga LGU kung may nag-positibo sa ASF sa farm para makol o katay ng mga baboy at makontrol ng pagkalat ng sakit. Dito rin pumapasok ang kahalagahan ng biosecurity. Dahil sa pamamagitan nito, pwede nating maiwasan ang pagpasok ng sakit tulad ng ASF sa ating mga farm. Kabilang dito ang mga sumusunod. Ang pagbabakod sa paligid ng farm upang walang makapasok na ibang hayop galing sa labas. Ang pag-quarantine sa mga bagong dating na baboy bago ilagay sa housing pens. Ang pag-disinfect tulad ng pag-spray ng disinfectant sa mga sasakyan o ang pagligo bago pumasok at lumabas ng farm o maski sa pig houses. Kasama din dito ang pagsusuot ng tamang damit ng pagtrabaho sa loob ng farm. Ang tamang pagdispatcha sa mga patay na hayop at sa mga basura na galing sa farm, ang pang-iwas sa pagpapakain ng kaning baboy at ang pagpapakulo dito ng mabuti kung sakaling hindi man ito maiwasan, ang pagdokumento at paglagtara ng transport sa mga produkto na naglalaman ng karne ng baboy patungo sa ibang lugar, at ang pagtatalaga ng mga alituntunin para masunod ang biosecurity tulad ng paglimita sa mga bisita sa farm. At sa muli, mahalagang paalala, para ang mga peste o sakit ay maiwasan, biosecurity dapat nating tandaan. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Rotation 2 na binubuo ng mga sumusunod. Ako po si Darlene Rosa Cabal. Ako po si Dayan Aksalan. Ako po si Alicia Chu. Ako po si Kim Ashley de la Cruz. Ako po si Ray Joshua Ladjahasan. Ako po si Jeff Mangalino. At ako naman po si Julian Tarabi. Salamat po sa inyong pakikinig.